Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po muli at kayo po ay nandito sa ating Tinapay Mula sa Langit. Tayo po ay nasa episode 1037 na kung saan patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa aklat na ng Deuteronomy. Ito yung panglimang aklat na ginawa po ni Moses. So patuloy po nating pag-aaral, basahin po natin ang Deuteronomy chapter 1 verses 34 to 40. Sabi po dito, narinig ni Yahweh ang usapan ninyo at siya'y nagalit. Dahil dito isinumpa niya, isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupaing aking pinangako sa inyong mga ninuno. Maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh, siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. 37, nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw Moises ay hindi makakapasok sa lupaing iyon. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing iyon. 39, sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit niyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag na mga kaaway. Ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. At last verse natin, 40, ngunit kayo'y babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Purihin na pagkakabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na iyong pinagkaloob sa amin na kami po ay makapag-aral, makapagmuni-muni ng inyong salita upang kami po ay lumago, lumalim at patuloy Lord na malaman namin ang ninanais mo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa banal na Espiritu sa iyong pagsama sa amin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating tema sa umagang ito, may title po tayong Moses Remembers God's Oath of Judgment Against Unbelieving Israel. Dito nga po sa ating binasa, nakita po natin na inalala ni Moses ang mga kanilang pagkakamali na pati po siya ay nadamay. So ano po ba ang consequences ng kanilang rebellion? Ito po yung pagko-complain nila na nabasa po natin at napag-aralan natin sa mga previous na lessons po natin na sila po ay nagrereklamo sa mga ginawa ng Panginoon sa kanila. Nagrereklamo sila sa pagkain, sa mana at sa quail at ganun din sa kahit may protection ng Panginoon sa kanila ng clouds by day and fire by night, andun pa rin yung reklamo nila na nag-cause na rin po ng rebellion sa Panginoon. Ano po ang consequences ng kanilang pagre-rebelde sa Panginoon? Hindi po sila makakapasok sa lupang pangako na dapat po yung kanilang generation ay makakapasok o maka-enjoy na nila ang pangako ng Panginoon. Napapatagal or tumatagal po ang paglalakbay nila sa wilderness. Tanging si Caleb lamang ang makakapasok. Sa kanilang generation, si Caleb lang po ang pinayagan ng Panginoon dahil nga sa sinabi po natin sa verse 36, dahil siya ay sumunod sa akin. Dubusan siyang sumunod. Pangalawa po, so nawala na po yung generation nila. Tanging yung mga anak lang po nila na walang kaalam-alam sa mga nangyari o sa mga kasalanan po na nagawa ng kanilang mga magulang ang makakarating doon. At ang pangatlo po, pati si Moses ay nadamay. Sinabi nga po doon sa Psalms 95:10 to 11, 40 years silang naglalakbay dahil sa galit ng Diyos sa kanila at hindi sila makakapasok sa God's place of rest dahil po sa kanilang pagre-rebelde sa Panginoon. Nadamay po pati si Moises dahil nabanggit at nadala po siya ng galit din. Kaya po sabi nga doon, paalala po sa atin sa New Testament po na kailangan tayo po ay yung every words po natin ay kagaya po sa Colossians 4:6, let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Yung gentle answer deflect anger but harsh words make temper flare, sabi po sa Proverbs 15:1. Ang consequence ng kanilang kasalanan po ay ang galit ng Diyos sa kanila na 40 years po silang nagpalibot-libot doon hanggang si Caleb na lang sa kanilang generation ang natira at ganun din si Joshua.
Ngunit ang pag-ibig ng Diyos po ay sapat-sapat sa atin kahit may judgment ang Panginoon sa pagkakasala ng mga Israel. Nandun pa rin yung faithfulness ng Panginoon sa kanila na next generation ang nagpatuloy at nakatanggap ng promised land na pinagkakaloob ng Panginoon sa kanila. Hindi tinanggal, hindi sila talagang winasak ng Panginoon, kundi andun pa rin yung pag-ibig niya, yung justice ng Panginoon. At matututunan po natin dito na kahit anuman po ang reklamo, anuman po ang mga nangyayari sa ating buhay, patuloy na maging grateful. Kung ano po yung mga natatanggap natin, maganda man o hindi ka nais-nais, ang response po natin dahil alam po natin na hindi iniiwan ng Panginoon. Lagi po tayong sinasamahan niya po tayo. Kung kaya't have an attitude of gratitude. Turn your problems into praise, your worries into worship, and your tests into your testimonies for the glory of God. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:16-18, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Since tayo po ay kabahagi ng Panginoong Jesus, nais po ng Panginoon na dumating man ang anumang pagsubok sa ating buhay, tayo po ay patuloy na kumapit lang at lumapit sa Kanya. Huwag po tayong magreklamo, huwag maging mabigat po sa atin ang mga testing na ito na kahit alam naman natin na ganun po. Ngunit ang nais po ng Panginoon ay lagi po tayong lumapit sa Kanya dahil nandyan lamang po siya sa bawat isa sa atin upang tayo po ay samahan at palakasin. Sa pag-aaral po natin na ito, isa lang po ang paalala ng Panginoon sa atin na kasama natin po siya at hindi niya tayo papabayaan. At ang kapayapaan ng Panginoon ay patuloy na dadaloy po sa bawat isa sa atin. Sabi sa Colossians 3:15, let the peace that comes from Christ rule in your hearts, for as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. So wala pong iba tayong gagawin kundi magpasalamat po sa Panginoon dahil kapag tayo po ay mapagpasalamat, madadali po yung blessing na nakikita. Pinoform lang po ng Panginoon ang ating attitude kung paano po tayo tatanggap sa panahon ng karangyaan or kasaganahan at maging sa kalungkutan or sa bighati, ano po ba ang response natin. Kaya patuloy po tayong mag-aral, magsaliksik at lalong lumapit sa Panginoon dahil siya lamang po ang sagot sa lahat ng ating mga problema. Salamat po sa muling pagsama niyo po sa amin at patuloy po tayong pagpalain ng salita ng Diyos. At tuloy niyo po abangan ang ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinapay Mula sa Langit upang tayo po'y lumago, tayo po'y lumakas at baunin po natin ito sa ating maghapong pagtatrabaho, pagsama natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo at tunay nga Lord na nire-remind mo po sa amin na kasama ka po namin at lagi mo kaming sinasamahan. Patuloy ka namin Lord ma-discern ang nais mo sa amin at patuloy kang mag-glorify in unfavorable circumstances Lord. Huwag mo po kaming hayaang mag-complain kundi magpuri at magpasalamat sa iyo. Maraming salamat aming Ama, sa iyo lahat ng papurit pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus at ng itulong ng iyong banal na Espiritu. Amen at amen. Maraming salamat pong muli. Samahan niyo po kami bukas ng umaga. God bless us all. To God be the glory.